Eklesiya sa Pergamo. Ang Eklesiya, ito supposedly yung kanyang bayan, kanyang kasintahang babae, ito yung kanyang katawan, mga kapatid. Pero tignan nyo dito kung ano yung nangyari sa church in Pergamo na ito, mga kapatid. Yung Pergamo, mga kapatid, ito ay nangangahulugang kasal. Ang Eklesiya, ito yung kasintahang babae ng Diyos. Bakit sinasabing kasal? Saan pwedeng ikasal yung Eklesiya bukod sa Panginoong Yesus? At sa sugon na Eklesiya sa Pergamo ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may dalawang talim. So lumalabas no na yung Diyos dito, sa kanyang representation, yung kanyang appearance sa church in Pergamo, ito ay nasa larawan ng pumapatay na itsura. No? May tabak, matalas na tabak. No? At may dalawang talim. No? Ito ay nagpapakita na ang church in Pergamo dito ay nasa kondisyon kung saan kailangan siyang husgahan. Kailangan siyang i-persecute directly ng Panginoon. Kaya ang Panginoon dito ay nasa appearance ng pakikidigma. Meron siyang dalang tabak eh. Nalaman ko kung saan ka tumatahan. Diba? So, diba, tinatanong nga natin, kasal, no? May Eklesiya kung saan siya kinasal, no? So, dito, nalalaman ko kung saan ka tumatahan. Sa makatuwid ay sa kinaroroonan ng trono ni Satanas. Ayun pala. So, ibig sabihin, yung Eklesiya dito ay wala na sa kanyang path, sa kanyang tamang daan, sa kanyang tamang kinalalagyan. Ang kanyang kinalalagyan ngayon ay trono ni Satanas, mga kapatid. At iniingatan mong matibay ang aking pangalan, no? So, although sila ay mga Kristiyano, sila ay may pagiging mga Kristiyano, iingatan nila yung pangalan pa rin ng Panginoon, pero hindi nila alam kung nasaan sila. Sila ay nasa kaharian ni Satanas. Bagaman, hinahawakan nila yung pangalan ng Panginoon. Ang may ibabanggitin ko sa inyo kung ano to. No? At hindi mo kinaila ang aking pananampalataya. No? So, siyempre, yung Panginoong Jesus pa rin yung pinananatili dito. Maging sa mga araw man ni Antipas na aking saksi, na aking tapat na isa na pinatay sa gitna ninyo na tinatahanan ni Satanas. Yung mga pinupuri dito ng Panginoon na nananatili sa pangalan, ito yung mga ilang mga Kristiyano na nananatili pa rin sa Panginoon. Kagaya nga na sinabi ko, kapag nasa kadiliman yung buwan, nasa no moon yung condition ng buwan na ito, may mga bituin pa rin dyan na nagbibigay ng liwanag sa kadiliman. Ito yung mga mananampalatayang nagliliwanag sa kabila ng kadiliman, mga kapatid. No? So, bagaman ang kondisyon ng Eklesiya sa Pergamo, sa kaharian ng Satanas, lumalabas na may mga iilan na mga Kristiyano pa rin na nanatili. No? So, binanggit dito si Antipas. Si Antipas, mga kapatid, no, hindi siya lalagay sa history kung sino yung tinutukoy ditong Antipas na ito. Pero yung Antipas dito, mga kapatid, ito ay nahati sa dalawang salitang ugat na anti, Griegong salita, na anti, ibig sabihin against. Yung pas, ito ay nangangahulugang sanlibutan. No? So, ibig sabihin, yung Antipas na ito ay against sanlibutan. No? Against world. O, yun yung ibig sabihin ng Antipas. Ito ay, saan itong taong to, ito yung laban sa lahat. Hindi natin alam kung ito ay isang tao o grupo ng mga tao, kung saan ito ay pinapatay, no, sa kinalalagyan nila ngayon, kung saan sila ay naikasal dito sa sanlibutan. No? So, may kasal kasi yung Pergamo sa sanlibutan. No? Supposedly, ang Eklesiya ay ikakasal sa Panginoon, ngunit dito sila ay ikinasal sa sanlibutan. No, kailan to nangyari? After na yung Eklesiya sa Smyrna ay natapos yung panahon na yan. No? So nakita ni Satanas na hindi pala epektibo yung pagpatay ko sa mga Kristiyano. So alam ko na ang gagawin ko, ihahalo ko na lang yung sanlibutan. Kasi kay Satanas yung sanlibutan ihahalo ko yung sanlibutan sa kalagitnaan ng mga Kristiyano. Tila para ma-damage ko ng tuluyan yung Eklesiya. No? So alam niyo ba kung ano yung nangyari? No? Sa panahon ni Constantine, natigil nga yung persecution laban sa mga Kristiyano. Pero ginawa niya Kristiyano lahat. Napakaraming tradisyon sa kalagitnaan ng mga Kristiyano na hanggang sa panahon na to ay ginagawa pa rin. Diba? Yung mga Kristiyano, isa lang naman yung binibigyan niyang halagang araw. Yun yung araw ng Panginoon, yung pagkabuhay ng Panginoon. Yun lang. No, pero dito, nakikita natin pag Kristiyano ka, celebrate ka ng birthday, celebrate ka ng Pasko, celebrate mo yung bagong taon. Lahat ng klase ng celebration, sineselebrate mo. No? Dahil ito ay mga tradisyon. Kasi nga, yung Roman Empire, ito ay punong-puno ng mga tradisyon dahil sa kanilang mga Diyos. At para maging Kristiyano ko, para pumayag ako na maging Kristiyano ng panahon na ito, dapat hindi ko rin naiwala yung aking tradisyon, yung aking ina-exercise na tradisyon. Halimbawa, ang Diyos namin ay si Horus o araw, yung Diyos namin. No? So hindi kayo papayag na hindi kami mag-celebrate ng birthday ni Horus na December 25. So ngayon ang ginawa, sige, gawin natin ang birthday na lang ng Panginoong Yesus ay December 25. Para maging na rin kayo, para maging mga Kristiyano rin kayo. Same lang naman yung Diyos natin. So yun, hinalo yung world sa Christianity, no? So yung iba, nagsiselebrate pa ng winter solstice.
So ginawa, teka, kasi nga in preparation yun para sa pagsamba pagdating ng araw. Dumadating kasi yung araw kapag napalitan yung taon sa mga malalamig na lugar, no. So yung natawag ng winter solstice, no. Sige, gawin natin, magkakaroon tayo ng celebration. Gagawin natin yung Yuletide season yata yun. So ginawa, nagkaroon ng celebration in preparation sa New Year, di ba? So, at napakarami pa, di ba? Yung mga celebration in connection sa mga patay, no? Ginawa siya November 1. So yun, ito ay nai-impart sa loob ng ng mga Kristiyano. So yung mga Kristiyano tuloy ay naging ang Christianidad, naging Christianism. Nagkaroon siya ng sarili ng sistema. Christianism siya. Kasi yung sistema ng lahat ng religion, kahit nga yung Judaism, ito ay pinasok din sa kalagitnaan ng mga Kristiyano. Kaya nagkaroon din ng mga Levitical function din. No, ang mga sacerdoting function, nai-impart din, nai-inject din siya sa Christianidad, basically dapat wala. No? Dahil nga sa panahon ng Pergamo. Dahil nga sa panahon kung saan ginawa ni Constantine na universal religion yung pagiging Kristiyano. So, syempre, kung ano yung practice ng na dapat may temple, so ginawa na magkaroon ng church. Yung church ginawa siyang building. So, ito ay talagang nagbigay ng napakatinding pagkasira sa original na pananampalataya, no? Kaya nga yung church in Efeso na hindi kayang dayain, no? So, dito sa church in Pergamo, totally dinaya sila. Totally nagkaroon ng napakalaking pandaraya. Pero yung pangalan ng Panginoon ay nandun pa rin. Kaya dito sa Matthew, yun yung sinabi dun sa buto ng mustasa, ito ay naging puno, ito ay nasa negatibong aspeto. Pero mga kapatid, no, so ito pala ay tumutukoy sa panahon kung saan si Constantine ay ginawang universal religion yung Christian, yung pagiging Kristiyano. Yung pananampalataya sa Panginoon, ito ay naging ang Christianism at Christianidad, mga kapatid. At may kasal ng tuluyan yung eklesiya sa sanlibutan. Kaya kung ano yung ina-exercise sa sanlibutan, yun na rin yung ina-exercise sa kalagitnaan ng mga Kristiyano. Ito ay bunga ng Pergamo. No? At sa mata ng Panginoon, ito ay kailangan niyang kastiguhin. Siya dito ay yung maharap bilang may tabak. So ginawa ni Constantine na ikasal yung eklesiya sa sanlibutan. Kaya yung sanlibutan ay na-inject sa kalagitnaan ng mga Kristiyano at ang naging ang Christianidad at Christianism. So kung kayo pa rin ay, ang inyong puso ay nandito sa mga tradisyon, mga kapatid. So at least na-expose natin siya. So, kailangan yung manalangin, no? Ano ba yung mga dapat ninyong gawin tungkol dito, mga kapatid? So, nagsa-celebrate tayo ng Pasko, bagong taon, February 14, okay, yung Valentine's Day, yung mga ganun, yung napakaraming mga klase ng mga eksena sa Christianidad, no? Ito ay bunga ng tradisyong in-impart ng Roman Empire, no, ni Constantine, no? At later on, itong Christianidad ay nagkaroon ng sarili ng pangalan. So, mamaya, iyatira na yun. So, later na natin siyang babanggitin.